Binaybay ni Carmela ang tabing dagat sakay ng kabayo niya. Walang direksyong pinatutunguhan. Nasa isip niyang pinag-usapan nila ni Elaine. Hindi niya iniisip ang time frame na ibinigay ng ama, kundi ang kung paano niya mapapaniwala si Adam na hindi dahil sa asyenda kaya gusto niyang magkasundo sila. Walang ginagawang paraan si Adam para magkalapit silang muli. At unti-unti ay nawawalan na siya ng pag-asa. Natitiyak niyang hindi na si Melissa ang dahilan kaya nanatili itong malayo sa kanya. Napatunayan na niyang kasinungalingan ni Melissa. Magsisiman siya sa malaking pagkakamaling nagawa niya, ay wala na ring mangyayari. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Ang dahilan ng pagwawalang bahala ni Adam ay maaaring suka sa loob nitong magpakasal silang muli. Lalo at may pasubaling kailangan nilang magsama hanggang kamatayan. Baka nakahiyaan lang nitong ipaanal ang kasal nila noong nabubuhay pa ang papa niya. Ngayong patay na si Felipe, anong hahadlang dito para mag-file ng annulment? Tutal ang pagpapakasal nila noon ay talaga namang labag sa kalooban nito. Kung totoong sinabi ni Elaine na mahal siya ni Adam, desin sana'y gumawa na ito ng paraan. Una pa lang na nakakita ito ng pagkakataong magkalapit silang muli. Nang basahin ang probiso ng papa niya, natigil lang siya sa pag-iisip nang maramdaman ng patak ng ulan sa mga braso niya. Napatingala siya. Nagdidilim ang kalangitan at malalaki ang patak ng ulan. Nilingon niya ang pinanggalingan niya. Isang walang hanggang baybayin. Hindi niya na po nang malayo nang natatakbo ng kabayo niya at lumalakas na ang ulan. Sa ilang sandali nababasa na siya. Hinapit niya ang kabayo pasilong sa mga puno. Mula sa loob ng gubat ay nahantad sa kanyang malapad na daan. She looked around her. Pamilyar ang tanawin sa kanya. Nasa loob siya ng Hacienda Martinez. Tinuntun niya ang daan patungo sa villa. Nasa harap na siya ng villa nang mag-atubili siya. Hindi niya matiyak sa sarili kung bakit siya nagtungo roon. Pero basang-basa na siya at nangingikig na siya sa ginaw. Bumaba siya ng kabayo at itinali ito sa puno. Pagkatapos ay atubiling lumakad patungo sa patio at kumatok. Nagulat pa si Manang Susana nang sa pagbukas nito ng pinto ay makita siya at nanginginig sa ginaw. "Carmela, ikaw nga ba?" Opo, inabutan po ako ng ulan." "Ay pastilan, sulod ka, dali!" Aniyaya nito sa kanya na sinamahan ng hawak sa braso niya at hinila siya papasok. "Basang-basa ka?" she asked. "Magkakasakit ka niyang ginagawa mo." "Hindi ko po napunang nasa baybayin na ako ng mga Martinez." She tried to explain and sounded defensive. "Naku pumanhik ka na muna sa itaas sa kwarto niyo. Magpalit ka ng damit, baka mapulmonya ka niyan." At tubiling pumanhik sa malaking hagdan si Carmela. "Kwarto niyo?" Tulad ng mga tao sa malaking bahay hacienda, ay parang walang nabago. Parang hindi siya nawala ng 3 taon. Sa wari ay silang dalawa lang ni Adam ang nagbago. She was dripping wet as she walked with a snail face toward the master's bedroom. Pinihit niya ang doorknob at itinulak pabukas iyon. Natambad sa kanyang pamilyar na silid. Walang nabago. It was as if she hadn't left 3 years ago. Pumasok siya sa loob at binuksan ang closet. Malakas siyang napasinghap nang makitang naroon pa rin ang mga damit niya. Nakatupi at nakahanger kung paano niya iniwan. Naguguluhang isinara niyang muli ang closet at nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Sa ibaba ay muntik nang mabitiwan ni Manang Susana ang tasa ng kape. Nang sa paglabas sa sala ay mabungaran nito si Adam na naguhubad ng basang jacket. "Ginulat mo kung bata ka." Wika nito at inayos ang pagkakahawak sa platito. "Bakit nasa labas ang kabayo ni Carmela, Manang Susana? At saan niyo dadalhin ang kaping yan?" Isinabit nito ang jacket sa sungay ng pinatuyong usa na nakapako sa dingding sa may likod ng malaking pinto. "Dumating ditong basang-basa ang asawa mo at nanginginig sa ginaw. Inabutan daw ng ulan sa baybayin. Pinapanhik ko sa itaas at magbihis. Kakot baka magkasakit." Umangat ang kilay niya. Kinuha ang tasa ng kape mula rito. "Ako nang magpapanhik ng kape sa asawa ko." Abay, di sige." Nakangangang sinundan siya nito ng tingin sa pagpanhik sa itaas. Binaybay ni Adam ang basang sahig sa pasilyo na dinadaanan ni Carmela. Bukas ang pinto ng silid at nasa sahig ang bakas ng tubig na tumulo mula sa katawan ni Carmela. He kicked the door closed. Ang intensyon ay upang sadyang marinig iyon ng asawa na nasa banyo, na hindi rin naman isinara ang pinto. "Manang Susana, kayo po ba yan?" came Carmela's soft voice from the bathroom. "Pakiabot nga po ng tuwalya."
Inilapag ni Adam ang kape sa night table. Pinuksan ang cabinet ng mga tuwalya at linen sa labas ng banyo at kumuha ng tuwalya mula roon. Pagkatapos ay dumiretso sa banyo. Carmela almost shrieked when she saw him. Adam! Hinablot nitong tuwalyang nasa kamay niya at pilit na tinakpan ng kahubdan. Bakit ka nagtatakip? His voice was thick and unsteady as he surveyed her from head to foot and back. Hindi ba't nakita ko ng lahat yan sa maraming pagkakataon? Carmela opened her mouth to say something but closed it again ni hindi siya makahagilap ng sasabihin. She was staring at him like crazy. Nakatingin din ito sa kanya. Basang-basa siya at tumutulo ang tubig sa mukha niya mula sa buhok at sa pagkamangha niya ay muling inabot ni Adam ang tuwalyang hawak niya at sadyang ibinagsak sa sahig. Shocked, she stood there naked and dripping like a water nymph. Adam's eyes traveled down to her body. Adam sucked in her breath as his gaze went back to her face. Her eyes wide with embarrassment, her cheeks colored. Subalit hindi niya pagmumukaing katawa-tawa ang sarili at yuyukuin ang tuwalya para takpang muli ang katawan niya. Tama ito, nakita na nitong lahat ang bawat kurba at bahagi ng katawan niya at ngayon lang ay muli nitong pinaglakbay ang mga mata sa kahugdan niya. Wala siyang dapat pang itago. Ang kailangan na lang niyang gawin ay tatagan ng dibdib sa ginawa nitong pagsuyod ng tingin sa kanya. You are just as I remember, Carmela, he said huskily. Lovely. Tumaas ang mga kamay nito sa bewang niya at kinabig siya patungo rito. Carmela found her fingers tangled in the silk of his hair as his mouth devoured hers, hot and hungry. Ang mga kamay ni Carmela ay bumaba sa suot nitong polo shirt at nagmamadaling tinanggal ang mga butones. At nang hindi niya magawang matanggal ng madali ang mga yon, ay marahas niyang hinaklit ang lapel ng polo shirt nito. Wala siyang pakailam sa mga butones na nagkalaglagan sa sahig. She wanted to feel him. Gusto niyang paglandasin ang mga kamay niya sa katawan nito, tulad ng ginagawa nito sa kanya. She barely noticed him chuckling as she ripped his shirt off him. Then Adam scooped her with his strong arms and went out of the bathroom. Inihiga siya nito sa malaking kama. Adam stared at her. Subalit na natili itong nakatitig sa kanya, so comfortable with her nakedness. Then Adam joined her in bed and kissed her. Carmela closed her eyes and savored him. I want you, Carmela, he murmured against her mouth. Oh God, sweetheart, it's been a long time. I don't think I can wait. Then hurry. Kung gaano kalakas ang ulan sa labas, ay ganoon din ang simbuyo ng mga damdamin ng dalawa. Patuloy sa malakas na paghampas ang malakas na alon sa mabatong baybayin. Gayon may hindi natitinag ang bato. Sa sumunod na mga sandali ay walang maririnig kundi ang marahang paghinga nilang dalawa. Humihina na rin ang ulan sa labas. Walang maririnig kundi ang mahinang patak sa pasimano ng beranda. The savage passion subsided. Kumawala si Adam mula sa pagkakayakap kay Carmela. Tumayo at isa-isang dinampot ang mga damit sa sahig at nagsimulang magbihis. Si Carmela ay tinakpan ng ibabang bahagi ng katawan ng bedsheet na nagulo. She was staring at him with that dreamy look in her eyes. Akma nitong isusuot ang polo shirt nang matantong iilan na lang ang botones na yun. Nag-init ang mukha ni Carmela. Ngayong humupa ng alab ng damdamin. Hindi siya makapaniwalang nagawa niyang sirain ang polo shirt nito. Inihagis ni Adam ang polo shirt sa silya at kumuha ng panibagong t-shirt sa closet. Sinulyapan siya nito habang ipinapasok sa ulo ang t-shirt. Kailan mo gustong idaos ang kasal natin, Carmela? He asked in a voice that chilled her. Tinitigan niya ito. Nagtatanong ang mga mata niya. Inaapuhap sa mukha ni Adam ang init ng damdamin na kani-kanina lang ay tumutupok sa pagkatao niya. But there was nothing there but remote coldness. Damn it. Angel nito nang manatili siyang tahimik at nakatitig lang dito. Huwag mo akong titigan na para bang malaking kasalanan ang ginawa ko ngayon lang. Carmela, pareho nating gusto. Lamang sa magkaibang motibo. At alam kong motibo mo. So speak up. Tiniyak ko nang hindi mawawala ang asyenda sa'yo. Magpapakasal tayong muli. Napabangon siya. Itinapi sa katawan ng puting bedsheet. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Yun bang pakahulugan mo sa nangyari sa atin ngayon lang? That I initiated this because of the proviso of my father's will? At anong gusto mong ipakahulugan ko roon? Pagkatapos ng 3 taon ay heto ka sa piling ko. Bakit, Carmela?
Gusto mong sabihin sa aking iniibig mo ko? He said ruthlessly. Yun ang... Wag na tayo maglokohan, maaari ba? His voice hardened. Ni hindi mo nagawang sabihin sa akin yan 3 years ago. When somehow we had become fond of each other. Anyway, we'll serve each other in bed. At nasa sayo pa ang mana mo. She sat there, blank, amazed, and very shaken. Maaari mo nang ibalita kay Elaine ang pasya ko. Nang magawan niya ng paraang umabot tayo sa time frame ng papa mo. Gumuhit ang lungkot at pait sa mga mata niya. Nahagip yon ang tingin ni Adam at higit itong nasaktan sa nakita. Gusto nitong bawiin ang mga sinabi. He felt a real bastard like he was. Marahang tumayo si Carmela. Tila pinanawan siya ng lahat ng lakas. Tinungo niya ang closet at mula roon ay kumuha ng jeans at blouse. Gusto niyang bumulalas ng iyak, pero walang luhang pumatak. She had lost after all. Humakbang siya patungo sa pintuan at pinihit ang doorknob. "Goodbye, Adam," she whispered without turning back. Adam closed his eyes tightly as he kicked the foot of the bed. Gusto niya itong habulin, pigilin, at muling ikulong sa mga bisig niya. But what good is a man without his pride? Lalo at iyon na lamang ang natitira sa kanya. Narinig niyang papalayong mga yabag ng kabayo. "There goes your reason for living, my boy," he muttered bitterly. With unshed tears in his eyes, he dropped himself onto the bed. He stared blankly at the ceiling, trying so hard not to cry. Pinagmasdan ni Elaine ang pagbaba ng stepdaughter mula sa itaas ng hagdan. She looked so ethereal with her white v-neck short-sleeved knitted blouse na ang laylayan ay hindi halos umabot sa waistband ng putiring palda nito. An ankle-length flowing skirt. On her feet were white strappy 2-inch sandals. At ang kulot nitong buhok ay hinayaang nakalugay. Carmela forced a smile when she saw her. "Hi, 8:30 pa lang ng umaga. May lakad ka ba?" she asked. Umiwas ito ng tingin. Lumakad patungo sa likuran ng pinto kung saan nakasabit ang lahat ng susi, kasama ng susi ng mga sasakyan. "Makikipagkita ako kay Tito Marcus. Maaari ko bang mahiram ang Range Rover?" "Of course, Carmela. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng pakikipagkita mo kay Marcus?" She squared her shoulders, then turned and looked at her. "Ipahahanda kong mga dokumento para sa paglilipat ng mga titulo sa mga tao, Auntie Elaine." Oh, napahawak siya sa dibdib at napahakbang paatras. "Carmela, iha, are you sure? Please, Auntie Elaine," she said, hiding the pain she felt. "May palagay akong nagawa ko ng dapat kong gawin. I stooped so low, I almost kissed your brother's feet." "Ano ang ibig mong sabihin?" Nagkibit ito ng mga balikat. "Sana'y kaya kong tanggapin ang terms ni Adam. We'll serve each other in bed anyway." But sad to say, she let her voice trail off. "Anyway, I am leaving 3 days from now." Humakbang na ito palabas. Naiwang nakaupo sa ibabang baitang si Elaine, na tila bubulalas ng iyak anumang sandali. Sa labas ay natanaw pa ni Adam ang likuran ng paalis na Range Rover. Nang ipasok niya ang Pathfinder sa driveway ng bahay asyenda, tuloy-tuloy siya sa kabahayan patungo sa basement, kung saan naroon ang opisina ng Asyenda Martinez. Mula sa pagkakaupo sa baitang ng hagdan, ay napatayo si Elaine nang makita siya. "Narito ka pala, Adam." "May meeting kami ng accountant ngayon." Walang emosyong sagot niya. "Nangingitim ang paligid ng mga mata mo, iho. Malaki na rin ang iniuhulog ng katawan mo," Elaine said worriedly. "Elaine, please, don't start. Wala ako sa mood para sa mga sasabihin mo." "Bakit pinahihirapan niyong isa't isa, Adam?" Adam groaned. He knew how tenacious Elaine could be. "Bakit hindi ikaw ang magpakumbaba? Hindi mo pa ba natatantong mahal ka ni Carmela? She said she stooped so low, she almost kissed your feet. Anong ibig niya sabihin doon?" Huminto si Adam sa may puno ng hagdan pababa sa basement at hinarap si Elaine. "Did she tell you that?" His smile was bitter. Then he looked beyond the open windows. Sa dako pa roon ay naabot ng mga mata niya. Pagkatapos ay isang nanguuyam na tingin ang itinuon niya rito. "Kung sa bagay, ang buong asyenda sa Monte ay inheritance ni Carmela. Walang matinong tao na basta ipamimigay ang milyong-milyong halaga ng mga lupain at pananim. So you and Felipe was wrong, Elaine." "Adam, listen,"
You listen. He snapped. Wala akong pakialam kung mawala mang lahat sa akin ang asyenda. Alalahanin mong buong buhay ko'y nagtrabaho ako. Dahil yun ang gusto ng mga magulang mo. Ang paghirapan kong bawat sentimo na gagastahin ko. He took a deep painful breath, trying to rein his fury. You know what? Gusto kong isiping ikaw ang natatakot sa multong ginawa mo. Ikaw ang nagbigay ng stipulation at ngayon ay ikaw ang natatakot na mawala ang lahat ng mga ari-arian mo. Napasinghap si Elaine sa galit at kapaitan ng mga mata nito. Hindi ang Asyenda Martinez ang ibig kong tukuyin, Adam. Alam mong buhay ko man ay ibibigay ko kapalit ng kaligayahan mo. Namumuno ang mga luha sa mga mata nito. Adam uttered an oath. She is leaving, Adam. Sandali siyang natigilan. Tila may sumuntok sa sikmura niya at hindi siya makahinga at nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Napahawak siya ng mahigpit sa puno ng barandilya. It took a while before he recovered the fear and pain that consumed him. He squared his shoulders. So what else is new? He said in a pretend nonchalant. Sa pagkakataong ito, ay baka hindi na siya muling magbalik pa. Wala na siyang babalikan. Umalis siya para kausapin ng abogado para sa mga titulo ng lupa. Like him, fear-laced Elaine's voice. Stop torturing me. He snapped agonizingly. Ano bang gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa kanya na wag akong iwan? Ganun ba, Elaine? Why don't you at least talk to her? He sighed impatiently. If he had a choice, gusto niyang umalis muna, mamundok, lick his wound. We haven't stopped talking since she came back. Siguro alam mo yan. Napaka-imposible mo, Adam. Alam mong hindi yan ang ibig kong tukuyin. He opened his mouth to say something, but closed it again. He raised his hands in frustrations. Tumalikod si Elaine at tumakbo papanhik sa silid niya. Mabigat ang dibdib na bumaba siya sa basement at nakipag-meeting sa accountant ng kalahating oras na hindi niya matiyak kung paano lumipas dahil wala siyang natatandaan sa mga pinag-usapan nila. Ang accountant na mismong tumapos sa meeting na yon nang makitang wala roon ang konsentrasyon niya. Lumabas siya ng opisina at humakbang patungo sa basement door. At ang intensyon ay doon na magdaan patungo sa asyenda. Napatingala siya sa itaas. Elaine must be crying again. Hindi niya gustong dulutan ito ng sama ng loob. Labis na nitong dinamdam ang pagkawala ni Felipe. Napabuntong hininga siya at tinungong hagdan papanhik sa kabahayan at tuloy-tuloy sa itaas. Paliko na siya sa kanang pasilyo nang mapunang bukas ang silid ni Carmela. Sa halip na sa silid ng kapatid ay doon siya dinala ng mga paa niya. Sa loob ng silid ay naroon ang isa sa mga katulong at ibinababa ang mga maleta mula sa itaas ng closet. Anong ginagawa mo? Pinalilinis po ni Miss Carmela, Manong Adam. Mamaya mo na gawin yan. Lumabas ka muna. Tumango ang katulong at walang kibong lumabas. Naiwan siyang nakatayo roon ng ilang sandali, nakatitig sa malaking maleta. Dumating si Carmela na 2 maliit na maleta lang ang dala. Ngayon ay 3 malalaking maleta ang inilabas. Tama si Elaine. Kung gayon, she might not come back anymore. The pain was almost unbearable that he literally stopped breathing for a while. Humakbang siya papasok sa loob. Nalalanghap niya sa ere ang mabining amoy ng pabango nito. In fact, buong araw kahapon ay nasa katawan niya ang amoy nito. Sa ibabaw ng tukador ay naroon ang passport ni Carmela, kasama ng ilang gamit nito. Wala sa loob na binuksan niyang passport. Nagsalubong ang mga kilay niya sa nabasa. Babalik ako sa San Diego, Tito Marcos, ani Carmela sa abogado. Nais ko sanang ipaayos niyong mga titulo at nang mapirmahan ko na ang dapat na pirmahan bago ako umalis. Napabuntong hininga ang abogado. Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Adam, Iha? Kahit si Felipe, hindi kayang sagutin yan. Malungkot siyang ngumiti. Hindi ko na po gustong ipakipag-usap pa ang mga bagay na gusto ko nang ibaon sa limot, Tito Marcos. Anyway, pinasigla niya ang tinig. Open pa ba ang imbitasyon niyo na dumalaw ako sa bahay niyo? Gusto kong makita si Tita Asuncion bago man lang ako umalis. Kahit anong oras, Iha. Kinukumusta ka niya? Umiling ang abogado. Nalulungkot ako sa kinahinatnan ng lahat, Carmela. Base sa desisyon mo ay natitiyak kong paparito rin si Elaine upang maipaayos ang pagbabahagi ng Asyenda Martinez. Ang akma niyang paghigop sa kape na isinilbi ng sekretarya ni Attorney Marcos ay nahinto sa ere. Muli niya yung ibinaba sa mesa.
Ano po ang ibig niyong sabihin, Tito Marcus? Tulad ng papa mo, nagbigay din ng taning si Elaine kay Adam, iha. Kapareho ng sayo. Kung hindi kayo makasal muli ni Adam sa loob ng 8 linggo, ay mauuwing lahat sa mga tauhan ng Hacienda Martinez na siyang buong mana rin ni Adam. Siyempre, maliban sa villa at ang lupang nakapalibot dito. Lalong lumalim ang kunot sa noo niya. Nalilito. Pero bakit, Tito Marcus? Anong karapatan ni Elaine para magbigay ng ganoong stipulation? Hindi ba at bilang magkapatid ay pinaghahatian nilang Hacienda Martinez? Nasa pangalan ni Elaine ang buong Hacienda Martinez, Carmela. Kung bakit ganoon ang ginawa ng mga namayapa nilang magulang ay hindi ko alam. Hindi makakibo si Carmela. Hindi siya makapaniwalang tulad niya ay naipit din si Adam sa kalokohang stipulation ni na Felipe at Elaine. Pero bakit walang sinasabi si Adam tungkol doon? At bakit hindi ito gumagawa ng paraang huwag mawala ang mana nito? Mas gugustuhin pa ba nitong mawala ng mamanahin kesa muling makisama sa kanya? Ni hindi niya napigilan ang hikbing lumabas sa bibig niya. Carmela, iha. Nag-aalalang sabi ng abogado. Hinawakan siya sa braso. May maitutulong ba ako? Kumuha siya ng panyo sa loob ng bag at nagpahid ng mga luha. I am okay, Tito Marcus. She managed a smile. Aalis na po ako. Tumawag po kayo sa asyenda kapag may kailangan akong ayusin. Sa 3 araw na po ang luwas ko sa Maynila. Dadalaw po ako kay Tita Asuncion bago dumating ang araw na yon. Malungkot siyang kinamayan ng abogado. Hapon na nang ipasya niyang bumalik sa asyenda. Inikot niya muna ang mga kaibigan at mga kakilala at personal na pinasalamatan ng mga ito sa pakikiramay sa kanya nang mamatay ang papa niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin yun nitong nakalipas na mga araw. Bago siya dumating sa bahay asyenda, ay iniliko niya pakaliwa ang sasakyan patungo sa dagat. Ipinarada niya ang Range Rover sa ilalim ng mga puno ng nyog. Pagkatapos ay bumaba at naglakad patungo sa dalampasigan. Hinubad niya ang sandalyas at naglakad sa buhanginan. Hinayaan niyang mabasa ng mga alon ng mga paa niya. Kahit ang laylayan ng palda niya ay inabot ng tubig, pinagsawa niya ang sariling pagmasdan ng karagatan. Ang papalubog na araw ay nagsasaboy sa ibabaw ng tubig ng sari-saring kulay. Sunset would never be the same again. Pagkatapos nito, hindi na niya ulit masisilayan ang paglubog ng araw sa bahaging ito ng lupa. Hindi na siya marahil babalik pa rito. Wala na siyang babalikan. Wala na ang papa niya. Wala na rin si Adam. Naiwala niya ito may 3 taon nang nakalipas. At wala na rin sa mga samonte ang asyenda. Ang bahay asyenda ay natitiyak niyang pangangalagaan ng mag-asawang Manong Berto at Manang Sela. She would always miss this place. Marahil kapag naghilom na ang sugat sa puso niya, ay muli siyang tatapak sa lugar na ito. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Ilang taon ang kailangan bago niya tuluyang malimutan si Adam? Would she forget him in the next 100 years or so?